Pagkatapos ng 6 na araw nakakatrabaho, kain, tulog, edit, paulit-ulit lang, dumating na rin yung araw para magpahinga. Pero meron akong tanong sa inyo. Naranasan nyo na bang malagay sa isang sitwasyon na wala kayong magawa? Na wala kayong ibang pwedeng gawin kundi yung magtiis, maghintay, at magtiyaga? Tulad na lang ng sobrang traffic na to, na imbis na sana nakauwi ka na para makasama mo naman yung mga mahal mo sa buhay, pero na-stuck ka dito. Ito yung mga halimbawa ng mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Pero ano nga bang dapat gawin pag naipit ka sa isang sitwasyon ng tulad ng ganito? Hindi lang naipit sa sitwasyon sa kalye, pero naipit ka sa isang sitwasyon sa buhay mo. Masyado akong seryoso. Hindi lang maganda yung gising ko. Joke lang. Kaya naman natin pagandahin yung araw natin. Isang malaking brewed coffee lang to. Masaya na tayo. Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll Hello. Hello, Nay. Eto na, pauwi eh. Iyayain ko sana yung dalawa kumain sa labas eh. Mamayang hapon mo na ano sa pagdating. Pumasok na. Oo, mamayang hapon na pag... Kala ko linggo ngayon. Linggo? Ay, saan ka na ngayon? Dito sa NLEX. Huminto lang ako kasi bibili lang ako ng kape kasi inaantok ako eh. Wala akong ganong tulog. Ay, umuwi ka na at matulog mo na. Okay po. Mamayang ng hapon yung pagdating nila. Okay po. Sige na eh. Sige, bye-bye. Ganun kahalaga yung oras. Sa sobrang disoriented ko na, hindi ko na alam talaga kung anong araw ngayon. Iniisip ko linggo kasi gusto kong ilabas sila Hana. Kaya ako nagmamadali umuwi kasi para makabawi ako. Pero yung pala, Lunes, wala na akong maabutan sa bahay kasi pumasok na pala sila sa school. So, anong gagawin natin? Bili muna tayong kape. Simulan natin na maganda yung araw natin sa pamamagitan ng pag-inom ng kape. Andito ako ngayon sa NLEX. Nag-stop over lang ako. Isang brewed coffee. Ano ba yun? Pwede pa-large na? Regular size. Regular size lang. O sige. Padagdag na lang ako din ng isang garlic pepper beef. For dining to. Beef 1 please. 300. 90 po. 1, 2. Pang Christmas. 50 pesos. Oh. Pwede ito sa mga inaanak. Number 17 na lang po. Thank you. So, bigla ako na pa-breakfast dito sa NLEX. Bigla ako na frustrate kasi namamadali ako umuwi para ako ilabas si Sak tsaka si Hana. Wala ang kalam-alam na pumasok na pala sila. Kasi ang alam talaga ng isip ko, ang nakalagay, nasa isip ko talaga ay linggo ngayon. Mag-spend time ako sa mga bagets para makabawi man ako sa 6 na araw kong pagiging busy. Lagi ko nilook forward yung isang araw na maibigay ko sa kanila, na maipasyal ko man na sila. Pero bigla ako nalungkot nung tumawag nga ako sa nanay ko kasi sabi ko kung gising na yung dalawa, yung pala nasa school na. Hi! Kaya yun. Napa-breakfast ako ng bigla dito sa Janet. Yan, samahan niyo muna ako. Umorder ako ng... Ano to? Beef? Beef something. In fairness ang laki ng serving nila dito. Ayun ang laki ng serving ng beef nila sa breakfast. Tapos, yung coffee nila, hindi lang pwedeng i-upgrade unlike sa McDonald's. Itong malaking serving. Dati sobrang gusto ko yung McDonald's. Pero ngayon, simula nung nag-bookbang kami dati, after nun, mas love ko na yung Jollibee. Sorry, McDo.
out of frustrations pala, si Jollibee lang pala magpapasaya sa akin ngayong araw na to. Bigla ako naisip, yung mga kasama ko sa Loner Squad, sila Pau, sila Frankie, sila Chester, may mga kanya-kanya sila mga intro, di ba? Pag nagsisimula sila mag-vlog, meron silang kasabihan tungkol sa pagbablog nila or something na may sinasabi lagi pag nagsisimula. Bigla ako napaisip, ano kaya kung ako kaya gumawa ako ng sarili ko, no? Yung isang araw ko pa iniisip yun eh. Kung si Paolo, what's up mga boss? Anong balita sa inyo? Anong balita sa akin? Di ba ganun kay Pau? Tapos kay Chester, it's another day, it's another vlog. Tapos kay Frank, kung nagising kayo sa araw na to, ibig sabihin nun na buhay ka pa. It means buhay ka pa, parang ganon. Nung isang araw ko pa iniisip ko na parang gusto kong gumawa ng ganon. Parang may something about life, about how to be happy sa kabila ng frustrating na pangyayari or nakaka-frustrate na mundo. Paano maging positive palagi? Parang ganon. Basta parang gusto kong gumawa ng intro na about positivity and happiness lang. Meron ako naisip eh. Wait lang. Kung ang buhay ay hindi pahabaan, kundi pa ramihan na magandang karanasan. Parang gusto kong simulan sa ganon. Tulad na sinasabi ko dati pa. Ang buhay ay hindi pahabaan, kundi paramihan ng magandang karanasan. Yan. Ang buhay ay hindi pahabaan, kundi paramihan ng magandang karanasan. Tapos about happiness. Ang buhay, maikli lang ang buhay. Ang lalim no? Maikli lang ang buhay para dapat masaya. Maikli lang ang buhay, kaya dapat masaya ka. Buhay may... Ang buhay ay hindi pahabaan, kundi paramihan ng magandang karanasan. Maikli lang ang buhay, kaya dapat masaya ka. Para pwede na. Kung malungkot ka, huwag ka mag-alala. Kung malungkot ka, huwag... Hirap ba? Ang buhay ay hindi pahabaan, kundi paramihan ng magandang karanasan. Maikli lang ang buhay, kaya dapat masaya ka. Kung malungkot ka, huwag kang mag-alala. Kung malungkot ka, huwag kang mag-alala. Dahil nandito na si Boy. Ulitin natin na mabilis. Baka makuha natin na mabilis eh. Kasi pag sinabi mo to ng mabagal, malungkot. Pero dapat bigkasin ko siya ng mabilis. Ang buhay ay hindi pahabaan, kundi paramihan ng magandang karanasan. Kung malungkot ka, ang buhay ay hindi... ang hirap. Ang buhay ay hindi pahabaan, kundi paramihan ng magandang karanasan. Maikli lang ang buhay, kaya dapat masaya ka. Kung malungkot ka, huwag kang mag-alala. Dahil nandito na si Boy. Ito yung ulit-ulitin ko lagi pag sisimula at sa huli. Para meron akong standard na sinasabi. Para merong tumatak. Sila kasi tumatatak na yung mga intro nila eh. Sa akin, hindi ko alam kung paano ako nag-i-intro, di ba? Nagsisimula lang ako. Okay, game. Sabihin natin sa mabilis. Ang buhay ay hindi pahabaan, kundi paramihan ng magandang karanasan. Kung malungkot ka, mali. Diba? One time. Ang buhay ay hindi pahabaan. Ang buhay ay hindi pahabaan, kundi paramihan ng magandang karanasan. Paikli lang ang buhay, kaya dapat masaya ka. Kung malungkot ka, huwag kang magalala. Dahil nandito na si Boy. Okay na ba yun? O dapat yata nandito na si Boy. Pasigaw dapat eh. Hindi ako makasigaw dito. Ang daming tao eh. Last one. Ang buhay hindi pahabaan, kundi paramihan ng magandang karanasan. Maikli lang ang buhay, kaya dapat masaya ka. Kung malungkot ka, huwag kang magalala. Dahil nandito na si Boy. Ayun, bali, since maaga pa tayo para umuwi kasi wala naman pala yung mga bagets silahan at saka sisak. Yan, magpapa-car wash muna tayo. Tapos siguro, dahil nga alis nga kami sa December 10, magmamanawag kami. Kailangan ko pumunta sa mall mamaya. Pupunta ako sa mga car shop. Hindi ko alam kung meron bang nabibiling adapter from saksakan ng charger ng sasakyan to pwedeng mag-charge papunta ng laptop. Hindi ko alam kung merong ganun sa mga car shop, pero titignan natin. Pero ngayon, liguan muna natin si Bella. Ang dumi-dumi na yan. Tignan nyo yung basura sa loob ng kotse. Sige, habang nagka-car wash. Ang gagawin ko, dadaan-daan ako dito sa harap ng kotse, pero magbabago yung background. Tulad yan, sinasabunan siya, di ba? Dadaan ako dyan, mawawala yung sabon. Diba? Nawala na. Ang gagawin nyo lang, sana ma-explain ko na maayos. Yung unang clip na kukunin nyo is yung kaninang ginawa ko ay may sabon pa yung mga sasakyan. Ngayon, dumaan ako ng pag-ganon. Diba? Dumaan ako ng ganyan. Tapos, nawala yung mga sabon ng sasakyan. Ang ginawa ko kasi, meron ako dalawang clips na naka-lock frame. Means, lock frame, hindi gumagalaw yung camera nyo, nasa tripod nyo.
Ang ginawa ko is nag-crop ako kung saan ako naglalakad. Di ba nakita nyo naglalakad ako ng gano'n? Yan, dyan, pag ganyan. Yung crop nyo is dito sa gitna mismo ko. Sa gitna ako dito. Habang naglalakad ako, kinakrop nyo to, na moving yan naka keyframe yan. Habang naglalakad ako, kinakrop nyo to, yung kalahati nito or yung sa likuran ko. Para lumabas sa likuran nung unang clip ko, yung pangalawang clip kung saan wala nang sabon yung sasakyan. Nagigets nyo ba? Kung nagigets nyo, ayos. Pag hindi, please try again. At ayun nga, nalobat yung camera ko. So ayun, natapos ako magpa-car wash. Dito na ako sa bahay. Tulog muna ako habang wala si Hana at si Zach. Antayin ko na lang siya makabalik dito, makarating sila bago sila ipasyal. So magkita tayo mamaya. Aba. Aba. Kumusta school? Tilang. Okay lang. May magbibigay doon ng ng ukulele sa'yo. Fans ko? Meron na. Kukunin natin next week. Ngayon daw. Hindi. Mag-thank you ka, dali. Thank you po. Tayo dito, pasok ka dito, dali. Oo, maano ka? Malaglag ka dyan. Ito naman, di ba?